Anumang pag-unlad sa ekonomiya ay kalimitang hindi umaabot sa lahat at marami ang naiiwang naghihirap. Sa mga naglalakihang lungsod na sentro ng buhay ekonomiya, makikitang milyon-milyong residente pa din ang naghihikahos sa buhay. Isang halimbawa ang Barangay La Luz sa Cebu City, kung paano hinaharap ng mga komunidad ang mga hamong dulot ng di pantay na pag-unlad. Long before ang Barangay Luz nagproblema sa kasiguruan sa pamuyo, ang katuyuan ani nga makapundo ang atong kooperatiba para sa ilaha pong makuhaan og bayad sa ilahang mga lote. Mao gi purpose sa pagsugod sa kooperatiba. Nagpasimula ang kooperatiba ng mga programang pangkabuhayan, nagbigay suporta para sa pag-aaral ng kanilang mga anak, at nagbenta ng murang gamot sa kanilang butika. Inilunsad din ng Co-op ang rental scheme para sa mga residenteng nagmamay-ari na sa lupang tinitirikan ng kanilang mga bahay. Dito ay nagpapautang ang Co-op ng pondo para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Pwede na ngayong paupahan ang bagong pwesto. Ang kikitain nito sa loob ng 3 hanggang 5 taon ay sapat na para ipambayad sa utang. Mauni siya mga gidevelop na mo nga mga balay into rental housing. Kani siya doon na ni siya 7 rooms nga iyahang ipabangan at 1,500 per month. Ato siya naka-generate siya 16 rooms. Kunya ni income siya mga almost 30,000 a month. Kahit basura ay yaman sa paningin ng mga taga-La Luz. Binibili ng Co-op ang mga basurang hindi nabubulok para muling mapakinabangan. Ang mga basurang nabubulok naman ay pinoproseso para maging pataba at ipinagbibili sa mga magsasaka at hardinero. Isa ang Cebu sa 7 lugar kung saan isinasagawa ang Bayanihan sa Kalunsuran o BACAL Project. Tinatawag ding Democratic Urban Governance Project. Dito ay hinihikayat ang mga mamamayan na kolektibong pag-usapan ang mga isyu sa kanilang komunidad at magkaisa sa isang planong pangkaunlaran. Sa loob ng susunod na 3 gabi, tulong-tulong na bubuuin ng mga kinatawan ng komunidad na ito ang isang barangay development plan na sumasalamin sa kanilang mga pangarap. In terms of monitoring, even in resource mobilizations, involved gyapon sila kay nakita man god, for example, ang among congressman, nakita sila how effective is the planning kay dito naman niya kung naay mangayo niya, iyan na lang gitan-aw dito base sa plano, no? So murag sayon ra kayo kay kami mga opisyal sa di na may maglisod. Kahit gabi na ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho ang mga taga-La Luz dahil alam nila na sa pagtutulungan nila makukuha ang kaunlarang hinahangad. Hindi sila nag-iisa sa ganitong pananaw. Bakit nasa loob ng marangyang komunidad na ito ang bulwagang pambarangay ng Pasong Putik sa Quezon City. Gayong karamihan sa mga taong nangangailangan sa serbisyo nito ay doon sa mahihirap na bahagi ng komunidad nakatira. Yung mga kaso kita mo yung maraming tao ngayon, may yung mga kaso ba nila tungkol sa mga reklamo, mga gulo-gulo doon, dito ang hearing. Mahirap yan na namamasahe pa sila para magpunta dyan. Samantala kung may office tayo ron,
menos gastos para sa kanila. Dahil nandito karamihan ng urban poor eh. Like yung mga health problems natin, ano? Mga mayaman na naman, hindi naman pupunta sa health center eh. Siyempre, mga mayaman, may mga doktor yan, may mga sarili nilang hospital yan. Samantala, nandito yung taong nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Okay. Ganun rin sa mga permit, mga certificate ng certification ng barangay. Mas maraming tao nangangailangan rito. Bilang pinakabatayang unit ng pamahalaan, ang barangay ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga mamamayan at mga serbisyong ibinibigay at pulisiyang ipinapatupad ng gobyerno. Sa ilalim ng Local Government Code ng 1991, inilipat sa mga barangay ang karapatan at responsibilidad na magbigay ng ilang mga batayang serbisyo. Ang layo-layo dito sa Maligaya Park ng ating barangay hall. So, yung karamihan ng tao, nandito nakatira sa Maligaya Park. So, yun nga, kaya kailangan talaga magkaroon ng barangay satellite office dito. Sa Quezon City, ang mga kababaihang kasapi ng Alliance of Progressive Labor ay nagsisimula ng lumahok sa mga isyu ng pamamahala. Bagong larangan nito ng pagkilos, lalo pat mas kilala ang APL sa mga ginagawa nito bilang isang pampolitika na grupong oposisyon. Ngayon, di na lamang mga isyu ng manggagawa ang kanilang tinututukan. Isinama na rin nila ang mga isyu at pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Sa ilalim ng Urban Governance Project, ang mga plano ay hindi lamang nananatili bilang nasusulat na dokumento. Sa kaso ng Quezon City, ang mga residente ng Pasong Putik at Bagong Silangan, kasama ang kanilang mga lokal na opisyales, ang siyang mismong naglalapit ng kanilang development plan sa mga opisyales ng lungsod. Inaasam nilang mailaan ang mga rekurso ng pamahalaan ng lungsod Quezon para maisakatuparan ang kanilang mga plano. Ang pagdaos ng pledging session na ito sa mismong bulwagang lehislatibo ng siyudad ay indikasyon na nakikiisa ang pamahalaan ng lungsod sa pangarap ng mga barangay. Ganito na binagit ko kanina, dyan na yung pumapasok yung commitment. Una, commitment ng bawat isa. Number 2, yung operationalization ng provisions of the local government code and the Constitution. Number 3, siguro, although, putting stakeholders together, sometimes, nagkikreate pa yan ng conflict eh. That's why it will take quite some time. But kung time-bound naman tayo pagdating sa planning natin, we must be able to rationalize our opposition to each other. But eventually come up with at least in principle, na basta nagkakaisa tayo, ito gagawin natin. At ito yung mga pamamaraan kung paano natin mararating yung kaunlaran sa lugar natin. Isa sa mga maliliit na barangay ng Daraga Albay ang Barangay Dinoronan. Ngunit kahit mabilis na nagiging sentro ng buhay ekonomiya ng Bicol ang Daraga, nananatiling agrikultural ang ikinabubuhay ng Dinoronan. At dito, buhay na buhay pa ang bayanihan. Itong part na ito, sa tulong ito ni Governor Bichara noon. Pero bago naging semento, daanan muna to ng kalabaw na sa tulong-tulong ng mga taga rito sa barangay, nagbayanihan kami. Dati, ang lalalim nito na kalabaw lang ang nakakadaan. Isa sa mga prioridad ng development plan ng Dinoronan ang pagsisemento ng kalsadang ito. Naging magandang halimbawa ito ng sama-samang pagkilos ng barangay. Sa tulong naman ng munisipyo,
nadagdagan na ito na naging 2.5 meters na. Kaya nakakapasok na dito ang sasakyan at saka tricycle. Nakita nila na kapag pinagsama-sama ang pondong makukuha sa pamahalaan at ang lakas paggawa na pwedeng iambag ng mga residente, mas malaking bahagi ng kalsada ang makakayang So far, ipasimento. napakaswerte namin dahil yung ginawa na yun at 5-year development planning, yung lahat ng nakalagay doon sa 5-year na yun, na-implement namin within 3 years. Ilang siglo nang nagsisilbing babala ng panganib ang kampana ng simbahan ng Daraga. Nasa paanan mismo ng Mayon, ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, ang bayan ng Daraga. At kasabay ng kagandahang ibinabahagi ng bulkan sa bayang ito, ang patuloy na banta ng kanyang muling pagsabog. Noong 2006, bumuga ng mga nagbabagang bato at buhangin ang Mayon. At dahil kasunod ng pagsabog na ito ang paghampas ng bagyong Reming, grabe ang naidulot na pinsala. Malakas yung hangin, pati yung ulan. Hanggang sa todo talaga siya na dumarating na yung sobrang hangin. Hanggang sa makaamoy na lang bigla ng asopre. Dahil yung pala nandyan na yung baha. At saka nagsisipag, anod na yung mga tao. Saka mga hayop na inaano. Ang rumaragasang bahang nanggaling sa tagiliran ng Mayon ang gumawa nito. Tinabunan ng tonet-toneladang putik, bato at buhangin ang dati isang produktibong sakahan. Sa barangay Busay lamang, 147 katao ang namatay. Sa bilang na ito, 44 na bangkay pa lamang ang natatagpuan. 103 pa ang nawawala. Sa mga bayang nakapaligid sa Mayon, higit 1 milyong residente ang naapektuhan ng trahedyang ito. Ngayon, bakit nangyayari yun na may nasasakripisyong buhay? Hindi handa eh. Hindi alam kung anong gagawin. Hindi alam kung sinong magmamaniobra pag may ganitong darating na kalamidad. O kung talagang naghintayan na lang yung mga tao na talagang ianod na lang sila dahil sa walang preparasyon sa ginagawa ang barangay na. Well, kasama dun sa assessment, yung assessment ng mga resources, like mga potential resources, like yung mga establishments na po pwedeng, unang-unang pwede nila takbuhan, at yung mga areas na unang-unang kailangan nilang iwasan. At dun din sa mga barangay officials, mga first things to do in case of disaster, be it typhoon, earthquake, or Mayon eruption or volcanic eruption. Meron na kaming disaster brigade dito. Alam na nila kung anong gagawin nila. And ngayon sa mga ginagawang BDP-PRA, nag-introduce kami ng isang tool para maipasok yung disaster preparedness na yon. Yun nga, ma-institutionalize yung disaster management system. In fact, dapat sa buong Bicol. Hindi lang sa barangay na ito, hindi lang sa munisipyo na ito, hindi lang sa Albay, but entire Bicol. Sa ginanap na development planning, nakita ang kahalagahan ng BDP-PLA bilang paraan ng pagtukoy sa mga bantang kinakaharap ng bayan. Dito nakikita ang kahalagahan ng BDP-PLA at ang kakayahang mailapat ito sa mga partikular na kalagayan at pangangailangan ng komunidad. Nasa sentro ng mga pananiman ng palay ng Luzon, ang Muñoz City. Dito matatagpuan ang ilan sa mga pangunahing institusyong pang-agrikultura ng Pilipinas. Bagamat ito ay isa ng syudad, kalakhan pa rin ng lupain ng Muñoz ay ginagamit sa sakahan. Dahil sa Bakal Project, naging aktibo ang paglahok ng isang grupo ng mga kababaihan sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Sila ang mga Barangay Health Workers o BHWs. Maganda yung ginawa naming proseso kasi nakita namin ngayon mga problema dito sa loob ng aming barangay.
lalo na yung nasa kasulok-sulukan. Kasi nahikayat yung mga PO na galing doon sa mga liblib na purok namin. Ayun nga, naiparticipate nila yung mga kanilang problema. Kaya maganda yon para nakita ng barangay na ganito pala yung problema ng barangay namin. Katuwang ang mga BHW sa pagbigay ng batayang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Sa araw na ito, umiikot sila sa mga barangay para ibalita sa mga nanay ang libreng bakuna sa darating na linggo. Dahil sa madalas na pag-ikot ay dama nila ang pulso ng barangay. Dito sa bayan ng Muñoz, dito pa lang sa Barangay Villa Isla, yung naunang nagbuo ng Barangay Development Council at yun pa yung mauunang nakapagbuo ng GAD. GAD ang tawag sa Gender and Development Budget. Nakatakda sa Women in Nation Building Law ang pagtabi sa 5% ng lokal na pondo para sa mga programa ng GAD. Ngunit marami pa rin ang nag-aalinlangan kung epektibo nga ba ang polisiyang ito. Marami pa rin katanungan tungkol sa paraan ng pagtukoy sa nasabing pondo at kung nagagamit nga ba ito sa tamang paraan. Kung may makukuha kaming konti, mayroon kaming pagsisimulan ng GAD budget. Na kung saan dito nga yung itataas nga muna namin yung kamulatan ng mga nanay, lalo na yung mga nanay na andun lang sa bahay, hindi umaalis, ayawin namin yung mga nanay na yon para mabigyan sila ng kamulatan. Handa ang mga kababaihang ito na magpursigi, marinig lamang ang kanilang boses. Kung ang mga kababaihan ng Villa Isla ang tatanungin, mas mahalaga ang magkaroon ng isang pag-unlad na pinapahalagahan ang ambag ng parehong kalalakihan at kababaihan kaysa maging isang syudad, ngunit sa papel lamang. Kasabay ng pagsikat ng araw ang pagbabalik ng mga mangingisda ng Barangay Funda Dalipe mula sa buong gabing pakikipagsapalaran sa laot. Hindi madali ang pagtiyak sa paglahok ng mamamayan sapagkat kadalasan ay hindi sila kusang kumikilos. Mahalaga pa rin ang papel ng pag-oorganisa sa paghikayat sa tao na maging mas aktibo sa pagpapatakbo ng kanilang sariling buhay. Nakita mo namin na kukunti lang ang taong lumalapit. So ang ginawa namin para ma-convince namin ang tao, pumunta kami by purok. So maganda ang epekto dahil halos 100% ng resident nag-cooperate din. So hanggang sa ngayon, yun ang ginagawa namin para na namin sila ma-involve namin sila sa plano at nag-organize kami ng resident every purok at ang mga presidents ginawa na namin mga member ng BDC namin, Barangay Development Council. So kasama sila sa plano. Sa loob ng darating na 3 araw, ay bubuuin ni Nakagawa Julie, kasama ang ibang opisyal ng kanilang barangay, ilang opisyal ng munisipyo, kinatawan ng mga susing NGO, ang Gender and Development Code ng kanilang munisipalidad. This is one of the best way that you try to involve our folks from the barangay level and preparation for formulation of GAD code or GAD ordinance, because if they are part of the formulation of the GAD code, then later on it's very easy for us, especially in terms of implementation. So it's participatory in nature, and we want it
for them to be involved, because I notice many of the public hearings that we have had, which is a requirement for any ordinance, people don't really listen and they don't know what is happening. So this way, I think since they are, as you can see, they are participating, I think they're more into it. And I think, especially this is a women's code, and most of the participants are women, I think they will understand this ordinance better than anyone. Maganda dahil yung mga ideya ho namin bilang mga kababainhan na mga leaders ng barangay, pwede naming maipaabot doon sa municipal level para mabigyan din nila ng pansin din ang aming mga ideya, magamit din nila. Ang Cotabato City ang sentro ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. Dito naninirahan ang tribo ng Maguindanao at ang mga katutubong tribong Tiboli at Manobo. Taong 1900 nang magsimula ang pagpasok ng mga migranteng nagmula sa Visayas at Luzon. Ngayon, sila na ang nakararami sa populasyon. Well, I think the reason why they migrated here is there are lots or vast of idle lands here, and so with the promise that they can improve their living, they migrated here in Mindanao. Gikan mi og Siquijor, nakaabot mi diri og Cotabato tungod sa amuhang kalisod sa Siquijor. So nilangyaw mi diri sa Cotabato, hantod na karon nga 25 years na kami diri pinuyo. Labi na ning huyong-huyong. Ang Huyong-Huyong ay isang komunidad ng mga migranteng nagmula sa Siquijor, isang isla sa Visayas. Huyong-huyong karon aduna mi magbantay kada gabi, may mga nagabantay kay tungod sa spekulasyon na sunogon kasi squatting lang gud mi diri. Ang plano namo musugot man ang ako ang mga kaubanan pod nga mabalhin mi nga dili mi sunogon, kay kung sunogon kami wala mi madala. Muna imong hangyo dito. Upang mas palakasin ang kanilang boses, pumaloob ang organisasyon nila Nelia sa Kagkalimwa, isang federasyong binubuo ng 12 asosasyon ng mga maralitang tagalungsod sa Cotabato City. Una lagi mi diri mo federate aron kami magtinabangay sa amuhang mga tagsa ka problema sa kada organisasyon sa Urban Poor. Amuhang tumong makalingkod mi dito sa City Development Planning ug matabangan mi sa amuhang mga problema sa kada namo mga organisasyon nga ni federate diri sa federation ug ma-appeal namo ang amuhang madala namo ang amuhang problema dito sa City Development Planning. Ang balita nga maganda is na recognize ta nila na bilang isang membro doon sa pagplano. Napakalaking halaga po na magiging partner tayo. Nung yung mga programa ng ating city na dapat talagang alamin doon sa bawat tao kasi lahat ng membro natin sa community is concerned po sa dapat magagawa ng ating gobyerno. As of now, one of the problems besetting the city government is the lack of shelter of its inhabitants. And so, by way of encouraging, for example, the urban poor associations to be accredited with the city government and participate and get involved in the activities or the governance, then we can be assured that first and foremost, they will participate and if there is a chance, they can be part of the beneficiary of the SAIL programs.
hanap buhay namin sa dagat. Tapos ang mga lola-lolo namin dito na noon pa sila. Squatter area ang nilagyanan namin ngayon. Sa ganitong klaseng mga kabahayan sa dagat, tradisyonal na naninirahan ang mga tribong Badyaw at Samal. Ngunit ngayon, dito na rin tumitira ang mga tausog at mga migranteng nagmula sa Visayas. Dalawang bagay ang nagbubuklod sa komunidad na ito. Ang pag-asa ng kabuhayan sa dagat at ang kawalan ng sariling lupang pwedeng pagtirikan ng bahay. Para madagdagan ang kanilang kinikita, nagluluto ng tradisyonal na minatamis ang mga kababaihang ito. Inorganisa rin nila ang kanilang mga sarili upang mas madaling makakuha ng serbisyo para sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Para makatulong, tsaka para pwede pagkakitaan. So wala kayo maisip na ibang paraan kung hindi ito, maggawa ng kabuhayan na lokot-lokot, para magbenta ng baulo, para may pang-araw-araw. Yan ang gusto namin para lumaki, para makilala ang produkto namin. Kaya nag-ipon-ipon kami lahat, magtulong-tulong. Ang mga kababaihan, nasa bahay lang, halos walang makain. Lugaw, kuminsan pa nga, lugaw ang kinakain namin. Maski ako. Kaya naisip namin na gumawa. Nakuha ng grupong ito ang kanilang mga kagamitan sa tulong ng Mercedarian Sisters. Naglikom sila ng sariling pondo para pangkapital at inutang ang natitirang halaga sa isang NGO, ang Accord. Dito naman, sa amin negosyo ngayon, malakas. Dahil halos dito, mga bahay, mga tao, dito ang punta sa amin. Bumibili talaga. Hindi na lumalabas. Naghimo ko og kuan, daily schedule sa mga mujeres para smooth ang ang trabaho diri sa sulod. Sa sinugdan, para sa ako, murag gilisdan ko kay dili, para sa ako, dili sayon magbuo og usa ka grupo sa Pilimero. Pero sa panabang sa kuan, sa mujeres pod, incorporated pati sa Accord, na napadali, napasayon nga kuan, kay tabang man sila og facilitate sa kuan. Siyempre, para sa kuan, nalipay ko nga, kuan mi, amo ang grupo diri, bisag gamay lang among community na recognize mi tungod sa Accord. Dako kay ng pribilehiyo sa amo diri sa community. Dili lang sa ako pati pod sa mga missionary nga nagdala diri sa amo kay karon lang gyud ni naingon ani. Dating komunidad ng mga Maralita ang Tierra Madre. Tinulungan sila ng Mercedarian Sisters upang mabili ang lupa at sinuportahan naman ng Accord ang lokal na katuwang ng bakal ang kanilang mga proyektong pangkabuhayan. Malaki ang naiambag ng mga tagumpay na ito sa pag-unlad ng kanilang barangay. Para sa ako, mas nindot gyud ang kanang naabitaw tay murag gisandigan nga dako nga grupo sa tamululo kanang naa sa gobyerno ka murag masayon dili pareha sa una diri nga basta nagbuo lang mi diri sa community nya walay tagagawas mga NGOs or mujeres sa Accord nga nag organize diri sa amoa. Nakaron mag-attend mi og parade na agad nga mo ang pangalan sa invitation apil gyud mi didto nga nindot ba pamation nga
usa nami nga kuan nailhan nami sa kuan sa syudad. Dili para sa una nga na diha lang gyud mi kutob sa barangay pati community lang. Ang mga kababaihang ito ay kinatawan ng mga samahan sa komunidad na bahagi ng Mujeres de Zamboanga. Kinakatawan nila ang 23 organisasyon ng kababaihan na may kabuuang kasapian na 4,000. Yung Mujeres de Zamboanga, when I started as a counselor in 1999, and it is their participation, their presence that has helped us come up with livelihood training, with gender development and empowerment seminars that has given birth to the GOD program of the city. Sinugdan abi nako dili ko pwede nga magdala og ingani nga grupo. Tungod gani sa ako ang educational attainment nga third year high school lang ko. Sa Pilimero murag mangliit ka ba? Murag gamay ka kaayo nga ikumpara sa ilaha. Pero sa amo na ganito kanang mag-adto mi og seminars nga wala man gyud nakuan ako sa kadugayan nga pair lang gyud di ay labi na pag-abot na sa kanang sa mga kababaihan nga katungod sa kababaihan pair lang. Kasi mahalaga to so that ang mga kababaihan in the marginalized sectors will have their socio-cultural responsibility and will also feel that they belong and their voice is as important as our voices are in Congress. Para sa isang bansang tinuturing na middle income, tinatabunan ng isang mapanlinlang na imahe ng pag-unlad ang katotohanan na milyon-milyong mga Pilipino pa rin ang nakasadlak sa kahirapan. Patuloy na niyuyurakan dahil walang sapat na kaalaman at kakayahan para makakuha ng pampolitikal na kapangyarihan. Ngunit may ilang lugar, katulad ng mga nasa ilalim ng Bacal Project, na nagpakita na sa mga pagkakataong hindi nakakatugon ang pamahalaang nasyonal sa mga pangangailangan ng lokal, nakakayanan pa din itong punuan ng mga mapanlikhang inisyatibang nagmumula sa lokal. Kung saan may pagkakataon, mapapalakas ang kakayahan ng mga mahihirap na harapin ang mga hamon ng buhay. At kung partisipasyon ng mamamayan ang pundasyon ng maayos na pamamahala, makatitiyak tayo na sa ating pagtahak sa daan tungong pag-unlad ay palagi tayong magtutulungan upang walang maiwanan.